Okay. So, 5 bagay na hindi mo dapat ginagawa kapag kakasama mo ang babae mo. Okay. Number 1, huwag kang madaldal. Dahil yung mga madadaldal na lalaki, nagka-come out ito as a non-confident men. Okay. O sabihin na nating hindi kumpiyansa sa sarili niya. Okay. Dahil the fact na siya yung daldal ng daldal, then ibig sabihin, hindi siya kumpiyansa na siya lang ay sapat na. O hindi niya alam, o sabihin na natin hindi siya aware na siya yung price. Okay? Dahil kung yung lalaki ay kumpiyansa, o sabihin na natin may arrogance na maraming nagkakagusto sa kanya o siya yung price, yung lalaki na ito panigurado ay hindi siya magsasayaw unggoy o hindi siya magpe-perform para dun sa babae na yon. Okay? Ibig sabihin, hindi siya magdadadaldal. Kung magsasalita ka man, make sure na sasagot ka lang sa mga tanong niya, at kapag ka sinagot mo yung tanong niya, ibalik mo lang ulit ito sa kanya. Like for example, tinanong niya, so kamusta naman ang work? Great, masaya ako sa trabaho ko. Matter of fact, kumita nga ako ng malaki last week. How about you? Kamusta naman yung trabaho mo? Okay, ibalik mo lang sa kanya yung tanong niya. At kung magtatanong ka man sa kanya, then yung way ng pagtatanong mo ay katulad nga nung ginawa ko kanina. Okay, kumbaga, huwag kang mag-i-initiate ng tanong. Hayaan mong siya mag-figure out sa'yo. Okay? Hayaan mo na palagi niyang iniisip yung tungkol sa'yo. And also, pag nag-share ka ng ano mo sa kanya, ng sagot mo sa kanya, o sabihin na natin ng pawis na naman ako. After, kakatapos ko lang kasi mag-gym kanina. Okay? Umaga ko to sinut tong video na ito, by the way. Okay? So, yun nga. Kapag ka nag-share ka ng ano sa kanya, ng sagot sa kanya, pagka sinagot mo yung tanong niya, make sure na yung mga sagot mo ay tipid lang. Okay? Katulad nung ginawa ko kanina. Okay? Para hindi niya malaman lahat ng mga bagay tungkol sa'yo. Kasi as much as possible, ang goal natin, ang gusto natin mangyari, ay manatili kang mysterious o manatili yung babae na nagwa-wonder tungkol sa'yo. Ano kayang ginagawa nun? Ano kayang mga ginagawa nito sa mga oras na ito? Sino kaya yung kasama niya? Nasaan kaya siya tuwing Sabado? Okay? Pero kung sasabihin mo sa kanya lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo at ma-figure out niya na ito, then wala na siyang iisipin sa iyo. And alam naman natin na mga babae ay emotional. Okay? At importante sa kanila na nagkikreate sila ng drama o sabihin nating buhay na buhay yung emosyon nila o nagwa-wonder sila para sa lalaki. Kaya napaka-importante na wag mo i-share lahat ng mga bagay tungkol sa'yo. Hayaan mo lang na i-figure out niya ito. At kapag ka nagtanong siya, sagutin mo lang ito ng tipid na tipid. Okay? Basta wag ka magpe-perform. Wag ka madaldal sa babae. Ayaw ng babae ang madaldal. Napaka-feminine na trait ng pagiging madaldal ng isang lalaki. Okay? Kaya kapag kakausap mo ito, manahimik ka lang. Okay? Keep it in a minimum. Okay? Kumbaga, minimum lang dapat yung pwede mong ibigay sa kanya. Di ba? Gaya nga na sinasabi ko sa inyo palagi, when it comes to women, less is more. Okay? Kaya wag kang maging madaldal kapag kakausap mo yung babae. Pangalawa, wag mag-simp. Okay? Wag magbigay ng bulaklak, wag magbigay ng regalo, wag magbigay ng tsokolate o kung ano man, o wag kang sabihin na nating magbibigay ng mamahaling regalo, o wag kang pupunta sa wag mo siyang dadalhin sa isang mamahaling lugar o papakainin ng mamahaling pagkain ng para sa kanya. Okay, kung gagawin mo man yung bagay na yon, make sure na gagawin mo yung para sa sarili mo. Pero wag mong gagawin yan sa mga babae na bago mong kakilala. Okay, yung mga bagong ano pa lang, dinidate mo pa lang kasi hindi pa nila na-earn yun. Okay, well yung gift, kahit paano, pwede naman katagalan kapag ka na-earn na ng babae mo yung bagay na ito. Okay, kumbaga, ako naman lahat ng mga babae ko may mga girlfriend experience yan sa akin. Okay, kapag matagal na siya sa akin, ilang taon na, tapos marami na siyang ginagawang, o marami siyang nagawang magaganda para sa akin, then of course, nire-reward natin yan kahit paano pag birthday niya. Okay, may mga nakukuhang reward sa akin yan, tapos kasama niyan yung makadate niya ako. Okay, dahil syempre, babae pa din yan. Pero hindi pagsisimp yun. Dahil nga, na-earn naman na niya yung bagay na iyon kahit paano. Dahil nga, tumagal na siya ng ilang taon. Okay, kumbaga, para sa akin kapag ka ang babae ay nagtagal na sa iyo ng lampas sa 1 hanggang 2 taon. Okay, then, deserve na niya kahit paano na magkaroon ng girlfriend experience from you. Okay? Bagay na pag-uusapan natin sa ibang video. Okay? Basta walang simping, walang regalo, walang kahit ano, lalo na kung kakakilala mo pa lang sa kanya. Dahil pag ginawa mo yan, of course, bababa ang tingin ng babae sa iyo. Instead na ang tingin niya sana sa iyo ay ikaw ang price, o ikaw dapat ang habulin niya, o dapat kanyang tingalain, ang mangyari pa ay yung kabaligtaran. Okay? No simping kapag kasama mo yung babae mo. Pangatlo, okay?
wag pasikat o wag kang magpe-perform sa babae. Okay? Wag yung bait-baitan ka, awayin pa yung iba, o papakita mo na magaling ka, o sabihin natin, kwento mo kung ano yung mga bagay na mayroon ka kaagad nang hindi niya pa tinatanong, okay? O biglang bubuksan mo yung pinto para lang ipakita na gentleman ka, o sabihin na natin pagka may ibang tao na hindi maganda ang ipinakita sa inyo, magpapakaalpa ka na kaagad, magyayabang ka na kaagad, wag ganon. Okay? Ayaw ng babae yung ganon. Wag kang pasikat. Alam ng babae kapag ka nagsasayaw, unggoy ka sa harapan niya. Okay? Instead ng gawin mo, relax ka lang, chill ka lang, okay? Ano lang, kalmado lang, kumpiyansa ka lang. Hayaan mo lang siya na i-figure out ka niya. Hayaan mo na siya yung mag-perform para sa iyo. Okay, number 2. O, number 4. Number 4 na tayo, di ba? Ano talaga kasi hindi pa masyadong, yung katawan ko. Okay, pero yung utak ko okay na. Actually, kaya ako nga shinto ngayon. Kasi habang tumatakbo ako kanina, biglang naisip ko itong mga bagay na ito. So sabi ko, pagka uwi ko ng bahay, ito kaagad yung titirahin ko. So tinira na kaagad natin kahit di pa ako nagpapahinga. Alam niyo naman ako madalas ako nagsushoot ng mga video ng kakatapos ko lang mag-workout kasi ngayon yung oras na buhay talaga yung dugo ko. Okay? At yung utak ko gumagana talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-workout kayo palagi, mag-exercise kayo, unahin niyo ang health, unahin niyo ang fitness. Dahil kapag ka nag-workout kayo, yung dugo ninyo buhay-buhay, utak ninyo gising na gising, lalo na sa umaga. Okay? Pero ako, may mga times nag-workout din ako sa hapon at saka gabi. Pero most of the time umaga, para pag nagawa ko na ito ng umaga, hindi ko na siya poproblemahin sa hapon at gabi dahil nga natapos ko naman na. And gaya nga ng palaging sinasabi ng iba, since ito yung pinakamahirap sa lahat o hindi ito madali, okay, then i-advise ko sa inyo na tapusin nyo muna sa umaga yung mga bagay na hindi nyo gustong gawin para kapag sabihin na nating tumakbo na yung araw, hindi mo na siya nilulook forward o hindi mo kakatamaran na gawin kasi tapos na. Okay? So yeah, again, number 4. Okay? Tama ba? Number 1 is wag madaldal. Number 2, no simping. Number 3, wag magpasikat, wag mayabang, wag mag-perform. Okay? Tama. Number 4. Okay? Number 4 natin. At ito ay of course walang iba kundi yung wag kang masyadong touchy, okay? O yung para kang manyaki sa harapan niya, titig na titig ka, mukha kang thirsty, mukha kang gigil na gigil sa kanya, o yung mukha kang sabihin na natin ngayon lang nakasama o nakakita ng katulad niya. Okay? Yung tipong manyak na manyak ka ba doon sa babaeng kaharap mo. Okay? At huwag kang masyadong touchy. Kahit actually hindi dapat talaga touchy kasi nasa labas kayo, dapat lang talaga na hindi mo siya hinahawakan. Okay? Dahil wala namang mangyayari sa inyo doon. Magbabalidate ka lang sa kanya. Okay? Baka hindi ka lang niya magustuhan dahil dun sa mga bagay. Well, actually, hindi baka. Bababa at bababa ang tingin niya talaga sa iyo. Okay? Not unless lang na mataas ang attraction at interest ng babae talaga na ito sa iyo. Then, maaaring sabihin natin hindi masyado mag-matter yun. Pero still, bababa pa rin mababawasan pa rin yung level ng respect niya sa iyo kapag ginawa mo yun. Dahil tandaan mo, kung kaya kanyang kunin at high value male ka o sabihin na natin may value ka ng lalaki, din ibig sabihin napapansin din siya ng ibang katulad mo. So kung ihilera niya lahat ng mga katulad mo o kalibel mo o mas mataas pa sa iyo at ikaw yung manyakis o yung touch ng touch sa kanya o yung gigil na gigil sa kanya, then of course bababa at bababa ang tingin niya sa iyo dahil yung iba na kasama mo ay hindi katulad mo. Tanda mo, nagkukumpit kayo, even me, kalaban niyo ako sa competition sa babae dahil di natin alam kung di ba? Kung sino yung babaeng dinidiskarte natin, mamaya tayong dalawa pala dumidiskarte doon. So dapat lang na, kaya nga, hindi ko alam ba't tinuturuan ko kayo, baka mamaya minsan kalaban ko na kayo, pero okay lang yun. Let's share, okay? Pero yun nga, gaya na sinasabi ko kanina, dapat huwag kang maging touchy. Okay, huwag mong pakita na gigil ka sa babae. Relax lang. Kung magiging touchy ka man, gagamitin mo lang yan para sa number 4 play. Okay, para lang doon. Okay? Sa pang-apat na P. Okay, doon mo lang gagamitin sa loob lang ng kwarto. Then it makes sense. Okay? Hindi isipin ng babae na gigil ka o main man ka o maniac ka dahil nga isipin niya, gusto naman talaga ng lalaki yun. And most of the time, gusto rin ng babae yun. Okay? Kaya nga siya sumama na dun eh. Kumbaga, dahil alam na niya na may mangyayari sa inyo. Kaya kadalasan yung mga ganyang klaseng babae, yung mga nagagalaw natin o may nangyayari sa atin, magaganda ang mga panty. Okay? O kaya ahit yung mga, di ba? Yung mga hairdo nila, yung mga buhok nila dun sa may bandang Kasi nga, ready sila. Aware sila. Okay? So, ibig sabihin, kung aware sila at ready sila, then kung nandoon na kayo sa loob ng bahay na yun, nandoon ng loob ng kwarto, then kapag ka hinawakan mo siya o
sabihin na nating naging touchy ka at ni number 4P mo siya, okay? Then, hindi niya iisipin na validation ito o dahil gigil ka lang, kundi gusto mo lang talaga na may mangyari na sa inyong dalawa, okay? Pag nasa labas kayo, wag hawakan, wag touchy, wag masyadong titig, wag gigil na gigil, okay? Number 5, validation. Iwasan yung mga validation, okay? Wag mambobola, wag magpapaka-gentleman, bubuhatin yung bag, o kaya ipaparamdam mo sa kanya na gustong-gusto mo siya, okay? O wag sabihin na natin, wag ka magpo-propose ng nararamdaman mo sa kanya, okay? Lahat ng validation, o sabihin natin lahat ng mga bagay na magagawa mo o masasabi mo na magpaparamdam o magpapaalam sa kanya na gustong-gusto mo siya. Iwasan mo yung mga bagay na yan. Maganda na iniisip niya palagi kung gusto mo ba siya, o type mo ba siya, o makukuha ka ba niya, o sabihin na nating gigil ba to sa akin. Maganda yung nagwa-wonder siya palagi sa iyo. Dahil sa totoo lang, ulitin ko sa inyo, ang tunay na gusto ng babae ay hindi naman talaga yung tao, kundi yung validation na makukuha niya dun sa lalaki na ito. Dahil tandaan nyo, mga babae ay narcissist by nature, okay? Kung magmahal sila o ma-attract sila ay opportunistically, okay? So kung ano man yung opportunity o bagay na makukuha niya o mapapakinabangan niya sa lalaki na sabihin nating may bibigay na value sa kanya, yun ang tunay na chine-chase niya. At isa dyan ay yung validation. Okay? Dahil unang-una, gaya sinasabi ko sa inyo palagi, ang babae ay emotional. Okay? So kung hinahabol niya palagi yung validation at nakakapagpa-excite ito sa kanya at nagbibigay sa kanya ito ng thrill, then of course, malaki ang may tutulong ito sa iyo para may mangyari sa inyo. Sa totoo lang, gaya ang sinasabi ko sa inyo, minsan, madalas ang babae may nakikipag-anuhan yan sa lalaki, hindi lang dahil sa type niya yung lalaki, kundi dahil sa validation nga nito. Okay? Magkaiba ang transactional X sa validational X. Ang transactional X ay yung susutain mo, asawahin mo, o babayaran mo yung babae para may mangyari sa inyo. May kapalit. Okay? Ang validational X, wala akong binibigay na kapalit. Gusto lang talaga niyang malaman kung gusto ko ba siya. So, dahil hindi ako nagsasabi ng kahit anong validation, hindi ko siya binubola, hindi niya alam kung gaano ko siya kagusto, okay? Magugutom ang babae na ito sa validation ko. So, pagdating ng time na gutom na ang babae na ito sa validation ko at may mangyayari na sa amin, mas malaki ang tsansa na bumigay siya kasi nga, doon lang niya makukuha yung validation niya. Titingnan niya yung mukha mo, titingnan niya paano ka makaramdam, o paano may nangyayari sa inyo. Okay, naingat tayo sa mga terms. Pero, titingnan niya yung mukha mo, may iba pa nga dyan, hawakan yung braso mo, titingnan niya kung kinikilabutan ka ba, tumatayo ba yung balahibo mo pagkasama mo siya, dahil nga sa sobrang gutom niya sa validation. Okay, kaya wag mo bibigay ang validation na yan, dahil isa yan sa magdadrive sa kanya, o magpupush sa kanya, para sabihin na nating may mangyari sa inyo. Kasi doon nga lang niya makukuha yun. Total, di mo siya sinasabihan na maganda siya, hindi mo binigyan ng regalo, hindi mo pinagbuksan ng pinto. Ngayon, kapag dating ng time na nasa loob na kayo ng kwarto at since hindi siya nababalidate, kukunin niya yung validation na yun dun sa may mangyayari na sa inyo. Tandaan nyo, babae ay narcissist by nature. So kung gusto niya ang bagay na ito, then gagawin niya lahat ng bagay na magagawa niya para lang makuha niya itong validation na ito sa inyo. Okay? So sa ngayon, ito muna ang i-share ko sa inyo. Pero napakarami nating mga video na pag-uusapan pa tungkol sa dating and self-improvement. Okay? Kasama dyan yung finance, kasama dyan yung health. Okay? Kasama dyan yung sabihin na nating pagpapalawak ng network mo, yung pag-improve ng masculinity mo. Kasi kapag yung mga bagay na iyan ang nagawa mo, yung look, status, money, kasama yung game at na bagay na bubuo ng personality mo, okay? Kapag yung mga bagay na iyan ay na-improve mo o naidagdag mo sa sarili mo, then yung dating madali na. Okay? Madali na yung mga tinuturo ko sa inyo o pagdating sa babae. Okay? Pero of course, kailangan aralin mo pa rin. Okay? Dahil nga hindi pwedeng papasok ka sa isang bagay na wala kang alam. Dahil pag pumasok ka sa isang bagay na wala kang alam, malaki ang tsansa na bumagsak ka o mag-fail ka, 'di ba? Napaka naman nun, 'di ba? Basic nun. Dahil kung papasok ka sa isang bagay tapos di mo alam yung gagawin mo, then paano masabi maging successful ka dun? Di ba? Nasa trial and error ka pa lang. Okay? Kaya, importante rin na aralin ninyo itong bagay na ito. Pero maniwala kayo sa akin mga G, madali lang man chicks. Ang challenging talaga ay ayusin mo ang buhay mo. Ayokong tumuto kayo sa babae. Nagtuturo lang ako ng dating dahil isa akong dating coach and also a life coach at the same time. Okay? Tuturo ko lang ito dahil alam ko, naniniwala ako
na walang ibang lalaki dito sa Pilipinas o kahit na sa buong mundo pa ang makakatapat sa skill ko sa dating. Okay? Sayang naman kung hindi ko i-share sa inyo. Maraming nag-hate, puro babae, puro dating ang tinuturo mo. Hindi naman to kaya ng mga ibang idol nila o sila mismo. Okay? Ako lang may kaya nito. Ako lang makakapagturo nito sa inyo. Hindi dahil mayabang ako naman. Sige na, nagyayabang na. Dahil may pagyayabang ko naman talaga ito. Pero gusto ko lang malaman yung totoo. Walang iba na may level ng game ko dito sa Pilipinas. Kaya nila akong siraan, kaya nila akong i-blackball, kaya nila akong pagtulong-tulungan, okay? Pero hindi nila mababago ang katotohanan na pagdating sa game sa babae, ako ang pinakamalupit dyan. Okay? Even sa finance, even sa ibang bagay. Iba yung sabi, pati ko nilalabas yung mga kayamanan ko o ano, hindi ako ganun. Hindi ko kailangan mag-flex para lang makuha yung respect. Okay? Dahil sa salita ko pa lang alam ko na nai-inspire ko na kayo agad. Sila may kailangan mag-flex. Dahil sila hindi sa kumpiyansa sa sarili na. Kaya maniwala sa akin din wag. Okay, ba't ko kailangan ipagyabang yung sarili ko dyan? Eh, alam ko naman na, nandyan lang ang BIR. Di ba nanonood lang? Mautak na ako. Hindi na ako katulad dati. I'm turning 40. Right? Magkuha 40 na ako. Tapos hanggang ngayon, nandoon pa rin ako sa kayabangan. Di. Mas gusto ko na lang mag-educate. Magturo at mag-share ng nalaman ko. Para pagdating ng time na mawala ako sa mundo, mawala yung matapos tong karir ko, tumigil na ako sa purpose ko, at least na-share ko yung knowledge ko sa mga tao na willing matuto. Okay? But again, hindi babae ang focus natin. Ang focus natin ay self-improvement at pag-abot natin sa tunay nating potensyal. Okay? Tinuturo ko lang sa inyo ang dating dahil of course, isa ito sa trabaho. Kaya nga sabi ko ba't yung iba? Pagka nag-rap sila, 'di ba? Pag kung mag-rap sila araw-araw, pinapalakpakan nila, 'di ba? Pero pag ako, sila rapper sila. Kasi pag ang rapper nag-rap araw-araw, pinapalakpakan nila. Pero pag ang dating coach na katulad ko ay nagturo ng dating araw-araw, manyakis na. Puro babae na, 'di ba? Puro babae na raw ang laman ng utak. Teka muna, yung rapper pag nag-rap, okay lang. Pag yung dating coach nagturo ng dating, bakit ganoon? Diba? Parang may mali. Diba? Pero again, wala akong pakialam sa mga yan. Kung gusto matuto ng dating, gusto makuha ng malulupit na babae, gusto mong wag masayang ang lahi mo o may maituro sa mga susunod mong generation, kung sabihin natin gusto mong wag kang makatikim ka ng malulupit na babae, sa akin ka makinig. Wag sa ibang tao. Pero kung gusto mong makinig sa kanila at okay din naman sila, hindi kita pipigilan. But it's just that, I'm just telling you the truth. Okay? Hindi dahil mayabang ako. Hindi dahil sa kung ano man o naninira ako. Pero I'm just telling you the truth. If you want to learn game or gusto mong ma-master ang tungkol sa women, makakuha ng magagandang babae at ma-enjoy ang buhay mo sa mundo, listen to Josh motherfucking A. Wolf.